Magandang araw po muli sa lahat ng nakasubaybay sa ating programa. Mga igan, mga friends, at siyempre ang ating mga kasenyor. Ito po ang inyong lingkod, ka-RC po lamang sa pagpapatuloy ng ikalawang yugto ng ating episode na pinamagatang Adik. Sa mga nabanggit kong mga dahilan kung bakit nababaling sa pagiging adik ang isang tao, ang labis na kalungkutan o ang pagkauhaw sa pagmamahal sa kapwa ang siyang pinakamatindi sa lahat. Bukod pa rito, napakarami pang iba't ibang dahilan katulad ng depresyon dahil sa pagkabigo sa mga bagay na hindi niya nakamit o napagtagumpayan. At marami pang ibang dahilan na nagpapababa sa moral ng isang tao. At dahil dito, posibleng masumpungan niya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang ating pong pamahalaan ay gumagawa ng mga iba't ibang hakbang para kung hindi man lubusang masugpo ay mabawasan ng malaking porsyento ang bilang ng mga puser at mga nalululong sa droga. Una sa hakbang ay ang pagdakip sa mga puser at user na may iba't ibang takdang kaparusahan at pagpaparehab sa mga user, edukasyon, livelihood program, seminar at mga espiritual na pagtuturo at marami pang iba na posibleng makapagpabago sa isang adik. Nakalulungkot isipin na sa kabila ng pagsisikap ng ating pamahalaan, bagamat nababawasan ang bilang ng mga adik at puser, ay pansamantala lamang dahil nadadagdagan din ito ng kung minsan ay mas marami pa. Ang dahilan po ay ang user at puser na matapos mabuno o matapos ang kanilang sentensya o ang rehabilitation period ay nagbabalik bisyo na uli. Malaki itong palaisipan pero ito po ang totoong nangyayari. Bakit kaya? Bago ang lahat po, dapat siguro alamin muna natin kung ano nga ba itong ipinagbabawal na gamot at ano nga ba ang epekto nito sa taong nakatikim nito. Paumanhin po sa mga kinauukulan, ang pagbanggit po sa ilang epekto nito ay para lamang sa kaunawaan at kabatiran ng lahat at hindi upang mahikayat ang sinuman na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Salamat po. Una po, ang pagkakaroon ng lakas ng loob nang walang pakundangan at ni katiting na hiya sa katawan ay wala siyang nararamdaman. Kabaliktaran po ito ng isang merong inferiority complex o labis na pagkamahiyain sa katauhan. Nakakaramdam ka ng hallucination effect na wari mo isa kang hero, parang si Superman o isang napakatapang na tao na wari hindi tinatabla ng bala. Nangyayari ito kapag sumusobra ang karga ng isang adik. Ika nga, tamang mental o baliw na.
Sa ibang, depende rin, sa ibang klase ng droga ang natitikman. Katulad ng isang ito, ginagamit niya ito upang makaramdam ng kapayapaan at katahimikan ng kalooban at kaisipan. Ika nga, relax na relax ang feeling niya. Nawari may sarili siyang mundo. At wala silang pakialam kung may nagpapatayan sa tabi niya o may disaster na nagaganap. Ang isa na may gumagamit ng ganitong droga upang mapaglabanan ang antok, upang maging tuloy-tuloy ang kanilang gawain kahit ilang araw nang hindi nakakatulog. Alam na marahil ninyo kung sino-sino ang gumagamit nito. Iba't ibang tama, iba't ibang droga ang dulot nito sa isip at damdamin ng tao. Ginagamit din ito anesthesia para wala siyang maramdamang sakit na iniinda sa katawan. Meron namang droga na nagpapasigla ng kanyang pagnanasa sa kamunduhan o sex. At sa anumang dahilan ay hindi ipinapayo ang paggamit ng droga dahil sa isang nakakatakot na side effect dito sa katawan, isipan at sa katauhan ng isang tao. Kaya ipinagbabawal ito ng ating mga kinauukulan. Magbibigay po tayo ng mga dahilan na base na rin sa salaysay ng mga adik, ng mga dating adik na ating na-interview na at ayon po sa mga na-interview nating tao, ang pagsasama-sama ng mga adik at hindi mga adik sa isang pasilidad o kulungan. Sa sistemang ito ay hindi malayong maging adik ng tuluyan ang mga inmates na hindi naman sana adik. Bagay na hindi natin lubusang may isisisi sa ating pamahalaan sa sitwasyong ito. Dahil kung ang adik na nakagawa ng krimen ay tiyak na ihalo sila sa kriminal convicted na preso sa kulungan. Kaya sama-sama na sila sa isang kulungan. Adik at hindi adik, pero sila yung mga naging violente at nagkaroon ng mga criminal conviction. Walang iniwan sa isang basket na sariwang kamatis na hinaluan ng bulok na kamatis. Hindi naglaon, nabulok na rin ang lahat ng kamatis. At di umano, mayroon pang kasamang mga big time pusher sa loob ng kulungan. At di umano po, may proteksyon pa ng matataas na opisyal. Paano na yan? Hindi kaya dapat magkaroon na ng epektibong pagkakahiwa-hiwalay sa bahaging ito ng penitentiary o pagbabago sa ating jail system. Siyempre, tayo naman bilang ordinaryong mamamayan lamang ay hindi pwedeng manghimasok sa palakad ng ating gobyerno tungkol dito. Pero pwede naman tayong magbigay ng opinion, puro-puro na sa palagay natin posibleng makatutulong para sa pagbabago ng sektor na ito ng lipunan. Una po, tama yung sinabi ng ating na-interview na ihiwalay ang kulungan ng mga adik sa mga hindi naman nasangkot sa ibang krimen pa. Katulad ng rehabilitation facilities na may mas mahigpit na seguridad na hindi katulad nung una na meron tayong mga rehabilitation center noong araw na bukas makalawalan, makikita mo namamasyal na yung adik. Madaling takasan, mga open na. Kailangan magkaroon ng mas mahigpit na seguridad na hindi basta natatakasan ng mga inmates hanggang sa ito ay gumaling.
Nang sa gayon naman ay may iwasan ang paghihikayat ng adik sa mga hindi adik. Ang mga big time pusher bilang mga high profile inmates at malamang sa kanilang manggagaling ang droga ay dapat lamang ihiwalay din sila sa mas mahigpit na seguridad ng piitan. Sukdo lang mawalan sila ng komunikasyon o kontak sa bawat preso sa piitan. Dapat lamang ihiwalay at ilayo sila sa ibang piitan na kinaroroonan ng mga adik at iba pang mga bilanggo. Sa kasalukuyan po, ang setup ay malayo po ito sa mga iminumungkahi ng ating mga opinyon. Pagkat sa ngayon ay halos nagkatipon-tipon ang karamihan sa ating pambansang bilangguan sa Muntinlupa Bilibid Prison. Naroroon at sama-sama sila sa loob ng Bilibid compound. Bagamat nagkakaiba-iba ang selda, at mayroon silang komunikasyon sa bawat isa. Bukod sa sistema ng pagpapakulong, sa palagay ko ay mayroon pang mas mabisang paraan para mailayo natin ang isang tao sa pagiging adik. Ito po ay kung tawagin ay preventive measure. Bukod sa mga nabanggit natin sa part 1 ng ating episode, kinakailangan hanggat bata pa lang ang tao, musmus pa lamang ay ipaliwanag ng paulit-ulit at may itanim sa kaisipan nila na masama, mali at walang maidudulot na maganda ang paggamit ng droga. Tama ba ako? Paki-comment po. Kung may i-program mo ito sa utak ng bata, tiyak hindi na siya magkaka-interes sa ipinagbabawal na gamot. Pero sa mga naging adik na, medyo pahirapan na ang pag-awat dito. Nandiyan na yung ulit na dakip, laya, rehab, laya, dakip uli. Marami akong kilala. 3 beses na nahuli, 3 beses din bumalik sa bisyo. Napakahaba po ng proseso para sa tuluyang makakalas o makabitaw sa bisyong ito. Nakamatayan ng halang ng iba sumalangit na ba ang kaluluwa nila. Sa palagay ko po, kung hindi mababago ang penitentiary system ng ating gobyerno, ay yun at yun pa rin ang magiging resulta na maaari nating asahan. Pakiwari ko po, dapat pag-iktingin ng ating pamahalaan ang pagbabago sa bilibid at rehabilitation facilities. Meron po akong katanungan. Bali niyo pong bigyan po ito ng inyong opinion. Ano po ang mangyayari kung ang isang adik na nahuli at ikinulong sa isang pasilidad na nakakapasok naman ang droga? May isa pa po akong katanungan. Bakit kinaya ni Pedrong magbago? Samantalang, bakit naman hindi kinaya ni Juan magbago? Paki-comment na lang po. Nakakalungkot pong isipin na mismo ang ating pamahalaan natin ay nahihirapan tugunan ang problema sa talamak na bentahan ng droga. Nakakalungkot ding isipin na humahantong sa di umano sa marahas na aksyon sa pakikipaglaban sa droga ang ilan sa matataas na pinuno ng ating bayan. Sa 7 nabanggit na paraan upang makaiwas o masugpo ang pagkalulong sa droga ng isang tao, para sa akin, ang number 5 ang the best na solusyon. Yun po yung preventive measure.
mga igan, sa puntong ito. Mga igan, mga friends, wawakasan na natin po ang episode na ito at talaga pong napakahaba. Huwag po kayong manghihinawa at magsasawang sundan ang ating mga episode. At umaasa ako na may napulot tayong aral o ideya tungkol sa buhay at kapalaran ng isang adik sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansang minamahal. Marami pong salamat sa mga sumusubaybay ng episode na ito. Manalangin po tayo na maibsan ang problemang ito tungkol sa adik sa angkop na pamamaraan. God bless po sa inyong lahat. I love you po. Babayu. Ingat po. Ingat. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Salamat po.